So, ayan, nabunot yung buong regulator natin. So, ito yung flat na disc natin. Patong parang dito. Yan, flat yan. Pag flat kasi, kailangan lalapat siya sa flat din. So, kaya hindi masyado mahirap kasi dito lang natin siya ilalagay sa yan. Nag-iwan to siya pero ang setting niya is 1.5 ba. So, dito siguro kung gagawin natin, ibabalik na, kaya lang mas tataas siya. So, nasa mga 1.6 siya for sure. Ngayon, lalagay na lang natin siya dito. Yan. Kasi sa flat siya na malalaban. Ngayon, pagkalagay natin yan dyan, titignan natin kung pasok pa rin. Ay, so yun. Kailangan kasi ito gagalaw to. Plunger to eh. Yan. Yan. Ilagay na natin. So, ibabalik na natin to. Yan. Makikita nyo, wala tayong papalitang o-ring dyan. Kasi mga bagong o-ring yan. Bagong kabit kasi yan eh. Yan. Ipapasok na natin siya dito. Kailangan medyo, ayan. So, ayan, kagat na naman siya eh. Yan, medyo hinihigpitan ko kasi wala dito. So, ibabalik na natin yung lock nung ating regulator. Ito yung nagsasara sa kanya. So, ibabalik na natin yan. Ganito lang naman kabilis kapag kasi yun mga ginagawa na dito lang tayo medyo kasi hinihigpitan ko siya nang wala pang tornilyo kasi sa akin naman yan para maglaban-laban yung higpit nila. Yan natin mga sumali yung ating yan. Pasensya na kayo, medyo madilim yung pag-video natin. Yun, hindi masyado pasok. Yan, tapos lagay na natin yung takip para hindi madumi. Yan. Tapos ang una natin ibabalik. Ito munang yan kasi naikabit na naman natin. Sigurado naman tayo tama yung pagkakabit natin doon. Kailangan lang kasi gumagalaw yung plunger. Yan yung kailangan doon. Kung magdagdag tayo ng dalawang disc, magkaiba yung kapal ng disc. Makapal yung isa, medyo manipis yung kabila. Yung isa. Kaya for sure makukuha niyan. Hindi yan bababa sa 1.5 kasi 300 PSI lang naman yung kukuhanin natin eh. Doon sa dalawang disc na yon, sigurado na siya doon. Sigurado na yung disc na yon na makukuha niya yung 300 PSI. Ito. Ayan, tapos ito naman tayo sa kabila. Ayan. Lagayan po ito ng bipod or flashlight or laser. Ang problema ko yung laser ko noon ay nawawala na. Kaya ngayon, problema na naman. Bibili na naman ako. Matagal po kasi ako na hindi na tsaka matagal akong napahinto. Hindi naman mismong hinto, may airgun pa rin ako, so
Pero napahinto ako sa paggagawa at saka yung vlogging ko, yung pagbablog ay parang napahinto rin kasi naging busy tayo ng mga nakaraan. So ngayon tayo ulit nagbabalik. So ito ng barrel kasi hindi may kakabit to pag inom na natin to. Yung scope ring. So ayan naman, sa ilalim yung butas. Ano po kasi ito, may sleeve tong puno ng barrel kasi manipis siya. Kailangan yan ay ayan, medyo ayan, kailangan tama lang yung space doon. Ayan, at ipitan na natin. Tingnan natin yung saktong position. So, ganyan. Papakaramdaman ko nandito kasi although malaki yung butas. Ayan. Kailangan po tama yung nakalitaw dito, yung ano niya, yung length para hindi mahirap ilagay at saka tanggalin yung magazine ng pellet. Ayan, para hindi siya ipit. So yun, so, nakabit na siya. Ayan, testing natin. So yun, maganda. Okay siya. Ayan, yeah. Although mahirap yung pagpatong ng ano, kasi nga, ayan. So, ipitan na natin to. Medyo umiilag. Hindi siguro yan nakatapat sa butas ng ano. Yan. At tumapat na rin yung isa. Kaya medyo madali-dali na. Yan. Yan. So, ito, dito na tayo. Dito na sa ating ayan, sobrang malayo. Ayan, dito lang siya. Kasi red dot to eh. Hindi siya nakaka-magnify. Pero maganda, abot din naman siya. Malayo rin naman yung abot niya. Hanggang sa abot nyo nakikita nyo. Ayan, tama-tama lang siya pang test. Pero pag malalayo na, long range na, kailangan na natin talaga ng scope para mag-define natin yung target. Pag mag-zero tayo, let's say mga 80 meters, ganyan. Parang humahaba yung ano eh. Ayan, so okay na. Bukas ko na siguro ipapakita sa inyo. Medyo malayo yung ano. Bukas ko na ipapakita sa inyo yung naging output niya ngayong nadagdagan natin ng disk, tataas ang output niya. Bukas ko na ipapakita sa inyo pag nakita natin kasi medyo gabi na, alas 12 na, hindi na tayo pwedeng paanda ng makina. Yung atin namang hand pump nandun sa sasakyan, tinatawag na kukunin. So yun, ganun lang. Ayan, buko na siya. Ayan. Buko na siya at maiksi itong airgun na to. Ayan, ang cute nito. Ayan, halos mas mahaba pa yun ng kaunti yung tank kaysa barrel. Hanggang dito na lang at maraming salamat po sa inyo lahat sa patuloy niyong pagtulong sa akin. Takilig ng ating mga videos.
Kaya, yan, itatago muna natin to para bukas. Mahangin na natin. At, yun, ganun lang po yung ginagawa, ganun lang kabilis. Pag nagbukas kayo, hindi siya ganun kahirap i-maintain. Kung yung binuksan natin, is yung mga ginawa natin. Yan. Kaya, check mo nga ulit yung higpit ng tank. Ayan. So, kitang-kita naman yung gauge. Ayan. Tapos yung quick fill, malayang-malaya naman dito. Yan. Yung dito lang, yung decacker, ay bibilang ko pa ng tornilyo kasi yung tornilyo nakasama yung maiksi, ang bilis tumatalsik. Ang bilis nakakapraso yung nakabaon. Kaya bibili tayo ng mas mahabang tornilyo. Total, tagos naman yung kanyang tagos-tagusan naman yung kanyang lagayan ng ano, hindi naman abot sa spring. Ayan. So, pwedeng mas mahaba yung sumuot doon sa hammer. So, order mo na. Ganito na lang. Maraming salamat po sa inyong lahat. At saludo po ako sa